Nag-install ako yung kay click nitong RCBS3 lever, pang air blade, click 150 tsaka click 125. Itong lever na to, adjustable siya. Pwede mo siyang palayuin or pwede mong palapitin. Tapos nabebend din siya pabalik. May nakalagay siya sa likod na air blade left, air blade right. Pero pasok nga to sa click 125, 150. Alam ko pati sa click 160 pasok to eh. Kay ADV S3 din yung gamit ko. Ilang buwan ko na rin siyang gamit pero hindi siya nag-fade pa yung kulay. Tanggalin na natin tong stock lever. Kita nyo yan, tanggal na yung pintura. May 8mm yan, dalawa sa ilalim na nut. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Tapos yung bolts niya na dalawa. Ito yung sa combi brake. Tapos ito yung sa pivot. Yan, mas mahaba yung sa pivot. Isang ko lang muna ng konti. Tapos lagyan na natin yung S3 lever. Ito, tapat nyo lang yung butas dito sa butas nito. Lagyan muna natin yung sa combi brake. Ito. Lagyan natin yung sa pivot. Rekta na lang natin kasi bago pa naman yung silicone grease nito. Hand tight. Hand tight din. Balik natin yung dalawang nut. Hand tight ko lang muna. Torque spec nitong dalawang bolts na to 1 Newton meter. So sakto na yung hand tight doon. Tapos yung nut 4.5 pero 5 lang yung pinakababa nito. 5 na lang natin. 5. Okay na tong rear natin. Pwede nating palayuin. Mas malayo. Depende sa haba ng daliri nyo. Kung saan kayo mas komportable. Yung brake lock, hindi ko siya ma-activate. Kailangan ko i-adjust yung combi brake. Tapos may alog siyang konti. Parang stock lang din. Ito namang front brake lever. Lisin natin. 10mm naman tong nasa ilalim nito. 10mm na nut. Tapos yung pivot bolt. Yung spring, meron ding lagayan yung sa RCB. Punutin lang natin yung pivot bolt. Yung spring, pag ganito yung lagay niya, yung butas na yan, ganyan siya. Punos lang ng konti. Mahigpit na. Ganit. Ayan yung bumalik. Nakita ko na yung problema kung bakit maganit. Etong sa combi brake, etong nilalapatan, tumatama siya dito. Part na to dito sa S3 lever. So pag inigpitan ko siya, parang nakaganon siya. Paling, tabasin ko to para mag-fit dito. Itong S3 lever, bawas ako konti dito. Itong part na to, tabasin ko dito ng paganon. Para mag-fit yung kinakailangan niya, yung combi brake. Yan dyan, pulidoyin ko lang muna. Naayos ko na yung tabas, hindi na siya maganet. Yan, mabalik na siya mag-isa. Kahit ako sa inyo. Yung part na yan, yung tinabas ko. Para pag nakakabit to, pantay siya dito. Hindi siya bumabangga. So okay na siya, sakto na yung gap. Kapraso lang naman yung tatabasin. Tsaka tago naman siya, hindi siya kita. Kabit na natin. Ito yung combi brake, S3 lever, yung spring sa butas. Tapos pa ganyan, pivot bolt. Naman natin yung nut niya sa ilalim 10mm. Torque pala muna natin tong pivot bolt 6 Newton meters. Yun yung nasa shop manual ng Honda Click 6. Tapos kontray natin dito yung nut naman sa ilalim 6 Newton meters din. 6. Okay na siya. Mabalik na mag-isa. So lagi nang naka-press yung brake switch. Kasi pagka naka-depress yun na gano'n, kailaw lagi yung high ng brake, pwede ka mahuli. Na-adjust ko na din tong free play nitong combi brake. Nung una kasi nakasagad yan doon, kaya ayaw ko magat nung brake lock. So na-adjust ko, pero naka-disable pa rin yan kasi yung position niya nakasagad dito. Ganyan pag ayaw yung naka-enable yung combi brake. Kasi kahit i-press ko yan, yan na, hindi nag-activate yung front brake. Pag pinipiga ko yung rear brake. So na-adjust ko lang yung free play para mapagana ko yung brake lock. Yan, okay na yung brake lock. Adjust lang doon. Ganon din ang pag-adjust pagka mahigpit na yung preno nyo pero eto, malalim pa rin yung piga. Adjust nyo lang yung free play ng combi brake. Test ride natin tong lever para
para mabigyan ko kayo ng feedback. Pero actually tested ko naman ito kay ADV kasi matagal ko nang gamit ngayon kay ADV. Ang pinaka gusto kong feature niya yung adjustable siya, pwede mong ilayo o ilapit depende sa haba ng daliri mo. Tapos compared sa stock, hindi siya mabilis mag-fade. Yung stock kasi mabilis talaga mag-fade eh. So ang adjustment na ginawa ko dito is 5 clicks, pero baka baguhin ko pa, depende kasi yan sa lakas ng kagat ng preno mo or depende sa preference mo. Kasi ako gusto ko pantay yung pressure pagka pinipiga ako sa front tsaka sa rear, kaya nagtatrial and error din ako. Kay ADV 10 clicks yung kaliwa ko, tapos yung kanan ko 12 clicks yung adjustment palayo. Tapos ito palang handle grips ko, naka-Daytona na ako na Arc 3. Yan yung nakalagay kay ADV, nilipat ko kay Click kasi mas bagay siya dito sa barren ni Click na patules. Maganda tong grips na to kasi yung gitna niya nakaumbok, malambot niya sa kamay, nakadagdag siya sa comfort kasi konti na lang yung piga mo, ganda na pagkakahulma. Yung kay ADV ang gamit ko ngayon is yung Grippy Grips Line 2 yata yan, pero parang mas gusto ko yung katana eh. Ang naisip ko, order ako ng katana na Grippy Grips, yung Japan made or made in Taiwan, kasi yung gamit ko na katana dati is China made yon, pero okay din yun, tagal ko nagamit, ang lambot din sa kamay. Yun kasi yung bagay dun sa barren ko, baka mag-order ako nun. Tapos yung isa ko nagamit ngayon, i-observe ko pa, medyo OC kasi ako pagdating sa looks, pero maganda rin yun yung isa, depende lang sa barren o sa preference nyo pa rin kung ano yung mas okay sa inyo. Yung preno ko pala hindi ko pa rin napapalapat kasi bihira ko pa rin magamit si Click, hindi pa rin lapat yung bago nating super stock na Daytona brake pads sa Daytona na disc na front. Kasi ito nga yung Daytona brake hose na bago, kasabayan nun eh, matagal-tagal pala lapat to, pero i-update ko kayo, parang same pa rin yung pakiramdam ko sa preno niya, parang ganun pa rin kagaya dati, kaya kailangan ko pang palapatin kasi hindi pa lapat. Yung presyo pala ng lever na RCB na sa 1.2 to 1.3, same lang din ang presyo kagaya ng sa kay ADV, ganun din, mura na siya para sa features niya adjustable, tapos hindi nagfe-fade ka agad. Maganda siyang upgrade kung balak nyo mag-upgrade ng brake lever na RCB adjustable. Pero syempre i-update ko pa rin kayo sa long term use ko kung magfe-fade ba or kung kailan magfe-fade, lalo yung kay ADV. Mas gamit ko kasi sa ADV compared kay Honda Click na bihira ko nga lang magamit. Pero so far okay na ako yun, yung gamit ko kay ADV na ganito. So kaya ito na rin yung binili ko kay Click para same sila. Yung palang adjuster nito, kung pinipihit nyo hindi tumutunog yung Click, higpitan nyo lang yung allen. May allen yan dito eh, ito sa part na to. Pagka kasi maluwag yun, hindi siya nagkiklik pag pinipihit mo, ina-adjust mo. Higpitan nyo lang ng konti, saktong higpit lang, tapos magkiklik na yun. Bibili lang ako sa SM nito, kaya sakto na test ride natin tong RCB S3 lever para kay Honda Click. Konting adjustment lang, konting tabas dito sa may right side or sa front brake para mag-ubra siya dito sa Honda Click version 2 pala itong sa akin. Pero try nyo na lang kung saan nyo ikakabit, kung Click 150 or Click na version 3 or version 4 or Click 160. Try nyo na lang. Sa version 2 ganito yung nag-ubra na adjustment dito sa right side. Yung left side naman plug and play lang. Tapos in-adjust ko nga lang yung sa combi brake para kumagat pa rin yung brake lock niya. Sarap talaga nitong grips na to, ang lambot. Kaya mas bumagay nga siya sa barren ko kay Click. Last look kay Click, brake lock yan. Saka yung grips natin, mas bumagay ano. Oop, yeah.